Good morning mga kuratsa. Tuesday po ngayon. Ay, tama, Tuesday, bukas day off. Looking forward po sa day off. Pasok na naman po tayo. Lang po, magbablog lang ako dahil ang pag-usapan natin ngayon ang aking work. So, dati po hindi ako nag-work sa Pilipinas. 2016, nag-start na ako mag-work dito sa US pagdating. Halo-halong o sari-saring tao po nakakasalamuha ko sa trabaho ko. May mabait, may salbahe, may mabango at maraming mabaho. Ito lang may pagmamalaki ko. Kaya po nga ako nag-vlog dahil naalala ko yung kahapong guest namin, amoy tuta. Sosyal na pa naman ang itsura niya. Kasama niya yung anak niya. Ang baho po niya, amoy aso po talaga, promise. Nakailang tingin nga ako sa kanya. Sabi ko, ano ba naman to? May itsura, mukhang may kaya. Pero po, ang baho. Pagmamalaki ko lang mga Pilipino. Mga kasamahan kong Pilipino, kahit medyo chismosa yung iba, hindi ko po naamoy na mabaho. Kahit po crab mentality tayo, mababango ang mga Pilipino. At masisipag po magtrabaho ang mga Pilipino. So ngayon, Tuesday dito, October 13 ba ngayon? Hindi ko na alam date mga kuratsa, sa totoo lang. Sama ko lang kayo sa biyahe ko. Biyaheng work po tayo. Work. Bawat araw po, struggle. Pero sige lang, tuloy-tuloy lang. Never say die. Araw-araw tinatanong ko si Don P, ayoko na. Mayaman na ba tayo? Huwag na tayo mag-work. So ayun po mga kuratsa, papasama lang ulit ako sa inyo palagi naman. At saka naalala ko lang i-vlog yung amoy tuta na guest namin. Alam niyo po, nagtatrabaho ako sa retail. Ano po tayo doon, audit, price change, everything. So iba't ibang klaseng tao po nakakasalamuha ko. May masasama ugali na sobrang, kung itrato ka, kala mo busabos, mga ganun po. Pero ang totoo, mas may pera ka pa sa hindi naman po sa mga Pilipino masinop kasi. Yung iba kong mga kasamahan, hindi sila nakabili ng bahay dito, samantalang dito na sila pinanganak. Ganun po kahirap din dito sa US. O kung iniisip ninyo ang buhay napakadali, hindi po. Masipag lang talaga ang mga Pilipino. Kamusta po kayong lahat? Salamat po sa mga bago nag-subscribe. May sinuportahan akong isang small time YouTuber na kamukha ko. My God, napakapintasera. Ang bibig po niya wala pong preno. Kahit po makasakit siya. Pwede ka naman maging prangka. Iba po yung bastos. Iba po ang bastos sa prangka. Vlogger din po siya. Siguro kala niya lahat pwede niyang bastosin ng gano'n. Medyo po below the belt kung mag-ano siya doon sa mga nanonood sa kanya. Napaka pintasera. Bakit po may mga taong ganon? Kala ko pa naman mabait siya. Hindi po tayo susuporta sa mga ganong klaseng tao. Tandaan niyo po, iba yung prangka sa bastos. Ang damdamin ko, durog na sa mga nakakasalamuha ko. Minsan naiisip kong tumigil na. Ganun po ang social media, kaya kung iniisip niyo na ganun lang kadali, hindi po. Kaya lang po, parang naumpisahan ko na, sayang, kumikita ka rin kahit papaano, di naman po tayo ipokrita, aarte ka pa ba? So, pagdasal mo na lang yung mga taong masakit malait ng kapwa. So, kahit hindi po ako yung nilalait niya, parang naaano po ako, harap-harapan ko sabihan niya yung, ikaw, bisaklat, ilong mo, pangit ka. Pag tingnan mo talagang ganun nga, ba't mo pa kailangan sabihin? Marami po, basta, kung naiisa-isahin, sino ka man, magbago ka na, hindi ka perfecto. Dahil walang perfecto. Kung perfecto ka man,
malapit sa perpekto, dapat wag kang manglalait ng kapwa. Kasi kahit gaano kakaganda, kung ang ganyan ang ugali mo, kahit pabiro, kunyari pabiro niya ginagawa, pero talaga pong below the belt kung umano siya. Napapansin ko na yun ilang beses na. So magang-maga parang kinanti ang aking damdamin. So much for negative po tayo. So ayan po, malapit na ang aming biyahe ni Don P. Yun na lang po isipin natin. Excited na kaming dalawa para makapahinga, makapamasyal, at makasama yung mga mahal sa buhay na hindi mo nakakasama, yung aking hipag. Excited na rin siya, talagang nagpe-prepare po siya. Thank you, Ateng. Alam ko naman na namimiss niya yung kanyang only brother. May half brother siya, pero ang talagang sila yung dalawang magkapatid. So happy din ako, magkikita na silang magkapatid at kami. It's been a while. So looking forward sa biyahe natin sa Japan. Abangan po ninyo yun mga kuratsa, punta tayong Japan. So it's about time mag-start na tayo mag-impake, no? Di po ba? Instead of going to the Philippines, mas sabi ni Don P, sa Japan muna tayo, pero next year. So ayaw at sa gusto ni Don P, uuwi tayo Pilipinas! Miss na miss ko na po ang Pilipinas at ang mga mahal sa buhay na nandun. At hopefully makauwi din yung mga anak namin na nasa abroad para magkasama-sama kami. Di po ba? After all, kaya ka naman nag-work para sa mahal mo sa buhay, para sa sarili at sa mahal sa buhay, tapos hindi kayo nagkikita-kita. So pag handaan natin yan pag uwi sa Pilipinas, magastos nga kasi. So kung uuwi kami, para kaming ano ba tawag doon? Bagpacker. Walang pasalubong as in uuwi lang talaga kami, so huwag na kayo mag-expect. Mahirap din kasi, yun ang magdadalawang isip ka, uuwi ka, magdadala ka ng ganito, ganyan, ganon. Kailangan marami kang pera, ganyan. Alam mo na yun, gusto ko pong umuwi, mag-stay lang sa bahay, makasama yung mga anak, apo. Yun po, ganon. Yung kakain kayo ng almusal, sabay-sabay. Kakain kayo ng tanghalian na sabay-sabay. Nako, matagal na nga po kami hindi nakapagpasko sa Pilipinas, pero masaya talaga sa Pilipinas. Kaya Pasko kay hindi. Ang mga Pilipino kasi kahit may problema, nakatawa Kahit nililindol na, tumatawa pa rin. Kahit binabagyo na, binabaha, nakatawa pa rin. Masayahin ng mga Pilipino. Kinikinaw po ako, malamig na dito, kaya medyo nanginginig-nginig yung aking baba. So ito po yung maghapon na ng mga ang tawag dito, makikibaka tayo sa work, makikikalabaw. Ay. Naalala ko lang kanina, bakit, ang tanong ko lang po, bakit kaya yung mga, hindi naman po lahat, may mabango naman, pero karamihan po sa work, yung mga nagsishopping, walang suklay-suklay sila. Paglapit sa kayo, amoy aso, may amoy anit, may amoy keps. Hindi tulad ng mga Pilipino, talagang fresh-freshan. Wala pa po ako naamoy na Pilipinong mabaho dito sa US. Pinagmamalaki ko yan talaga. Yun nga lang, minsan may mga Pilipino na backbiter. Madami kasi po naiinggit, ganyan. Crab mentality, natural na sa Pilipino yun yung inggit. Pero ano pipili nyo, mabaho o inggitera? Wala po. Nakakatuwa lang kasi sosyal na sosyal yung babae kahapon. Alam nyo, public service. Hindi po, yung trabaho natin, retail, makakasalamuha mo iba't ibang klaseng tao. Kahapon, Diyos ko po, akala mo makapag-demand nabili na yung buong kaluluwa mo. Nung una po sa trabaho ko, nakaka-degrade. Parang, ano ba yan? Dati hindi naman ako ganitong utos-utosan. Ako yung nag-uutos. Pero hindi naman ako bastos mag-utos.
Ha? Hello? Hindi ko trabaho mag-shopping para sa'yo. Ako may ginagawa dito, nag-audit ako at saka nagpa-price change ako. Pwede ka magtanong pero yung ako na yung gagawa. Marami pong ganun eh. Dalawa yung na-encounter ko kahapon na ganun. Kumukulodo ko. Hindi ka na nga maganda ugaga eh. Magtanong ka ng maayos. Hindi yung kala mo eh may kasama kay Yaya. Una-una, hindi ka naman mukhang may Yaya. Karamihan po ng mga ganun eh, yung mga ewan ko. Bumalik na naman tayo. Kaya, pero sa bagay, ang magandang purpose nun, meron akong na-topic. Yung, di ba ang mga Pilipino, pag bago mag-shopping, naliligo yan. Bago pumunta sa mall, naliligo yan, nag-aayos. Nagpapabango, pumaporma. Di ba po dito eh, magsha-shopping na wala suklay. Makikita mo yung bakat pa nung tinulugan sa buhok. Magsha-shopping na nakapadyama, magsha-shopping ng nakabambay. Okay lang yun, basta walang amoy. Pero nagsha-shopping po mabaho, pero naaamoy. Ay. Minsan nga sabi ko, ay naku. Nakuhang mag-shopping pero hindi nakuhang maligo. Tsaka po minsan, kaya may amoy sila. Di po ba hindi uso dito yung tabo or yung bidet? Di po uso dito yung naguhugas after mag number 2. Kaya siguro nangangaramoy-moy na. Di katulad ng mga Pilipino, old school. Naguhugas talaga yan. Pero may mga Pilipino na rin na hindi. Hindi po tayo tatagal dyan ng hindi po na tissue lang. Ang langkit. Ay. So, nandito na naman tayo sa paborito nating daanan. Yung mabundok-bundok tapos nasa taas ka. Ay. Tatapusin ko lang po ang aking 10 years sa trabaho para makuha ko yung benefits ko. So, laban pa din, laban. Kahit saan pong larangan talaga. Mag-YouTube ka. Kaya nga po walang perfecto. So, huwag tayong maiinggit. Hindi natin alam ang mga pinagdadaanan ng bawat isa. So, kung anong meron ka, magpursige ka. Kung anong wala ka, magpursige ka. Magpasalamat ka para bigyan ka pa. Lagi po natin titignan yung good purpose at saka yung magandang dahilan sa bawat mga nangyayari. Nagliliwanag na po ba din? Nakikita nyo na ako. May liwanag ang buhay. Shout out sa mga kapatid ko, sa mga mahal sa buhay na nasa Pilipinas, sa mga tumutulong sa vlog ko. Salamat sa mga may live po tayo sa every Saturday, US time. Nag-i-start ako dito 12:30 PM onwards. Bali ang oras sa Pilipinas noon, madaling araw, 4 AM onwards. So, umaabot pa yung ibang mga nasa Pilipinas. Salamat po sa mga nanood sa aking live. Kanta-kanta po tayo doon kahit na pumipiyok-piyok na. Nalilibang po ako, hindi ko lang alam kung nalilibang kayo. Salamat po sa mga suporta ninyo. Kanta-kanta lang, parang katuwaan lang. So, pasok po kayo sa live ko sa Sunday. At baka mamaya mag-live din ako pang lang po para ang aking channel ay mag-grow. Kayod-kayod lang po, kayod marino. Ayun yung paborito kayo na pala. Makikita ko sana sa inyo. So alanganin yung ating kasi nakaliwa tayo. Ayan. Harap po naman kayo ng konti.
Pasensya na po at naputo lang ating kaligaya. Malapit na po tayo. So sana pakita sa inyo yung paborito kong lugar na nakikita rito. Uy, tayo na. Focus. Salamat po sa mga naniniwala sa atin. Sa mga hindi naniniwala, bahala kayo. Sa mga kapatid kong walang sawa ang suporta. Thank you sa inyo. Love you all. Love you all. Marian, JRN family, Jobs, Casey, ingat dyan, BJ, ingat dyan. Love you all. Namimiss na namin kayo ni Don P. Ganda, may ilaw yung kanyang suot-suot, naglalakad po siya. So yun lang po, kaya lang ako nag-vlog, naalala ko lang yung amoy tuta na sosyal, tapos paglapit sa'yo, amoy tuta, dikit pa po ng dikit. Saan kami ginagawa, doon sumisiksik. Ewan ko po, na-challenge sila, kunyari gumagawa ka dyan, may ginagawa ka, lalapit sila, doon sila sisiksik sa'yo. May respeto naman, lumayo ka naman ng konti, uso, sakit ngayon, di ba? Buti sana kung mabango amoy aso po. Ang ganda pa naman, dahil sosyal. Mas amoy aso. Mas mabango pa yung ibang aso kasi naliligo. Yun po yung amoy asong hindi naligo. Wala pong exhaustion. My God. Ewan ko bakit yung ibang tao hindi nagsisiligo bago lumayas ng bahay. So ayun lang po. Shout out po sa inyong lahat. Shout out kay May vlogger din po yan. Sa mga lahat ng kasamahan ko, shout out. Work and TV, vlog, work, travel and work TV. Si Julita Guevara, karaoke. Basta sa lahat po ng mga vlogger dyan, shout out po. Napakadami na po natin. Sa 100 tao ang nagbablog, 101. Na-realize ko lang, kaya pala si YouTube hindi na masyadong nagbibigay. Ang dami na po kasi nga nagbablog. At yung iba naman halos pakita na yung kanilang singit. At talagang pinakikita po yung kanilang dede para lang panoorin. Iba naman itong mga to, walang respeto sa sarili. Makaganyan ka mamaya kung siguro, kung maganda rin siguro yung kung baka pakita ko rin joke kung kailangan ka tumanda. Lang ako, kung pinakikita talaga, kunyari baliwala, magsa-short at saka magpa-plunging, ginaganon. May mga nanonood naman po, mga foreigner, binabastos sila. Parang kababayan mo, binabastos. Sabagay, gusto naman nila yun. So, yung mga kapwa ko, content creator, respeto naman sa sarili. Yung iba po siguro, ginagawa na lang nilang platform niya para makakuha ng papam at para guminhawa ang kanilang buhay. Well, kanya tayo dyan. Kaya lang pag nakikita mo kapwa mo Pilipino, ano ba naman to? Pinapakita na yung singit niya. Puro libag. Puro libag talaga. Andito na po ako mga kuratsa. Ingat po tayong lahat palagi. At salamat po sa wala po niyong sawang pagsubaybay sa aking mga resa-resa and everything. I love you all mga kuratsa. Bye-bye po. Work tayo. Tayo magpa-park kasi tinataihan ng yung ating yung ating sasakyan. Ay, sorry. Okay, bye-bye po. Dito na ako. Ingat po dyan. Ang daming lindol at kung ano-ano. Baha. Bye-bye. Ayan na naman tayo. Bye po mga kuratsa. Madilim pa.